hindi ko na siya kinakamusta. Kasi ang always niya reply is, pagod na ako. She doesn't want you to stop living your life for her. Nagbabalik ang One Studio. Diretso tayo sa kwentuhan. So, Jack, nabanggit mo na meron kang sister na sinundan dito. Tapos, Yes. ano nangyari? So pumunta ako dito in 2013, August 2013. And then, my sister had to leave, I think March of 2014. Ano ulit yung name ng sister mo? Johanna. Si Johanna. Sabi mo kanina, five kayo. Siya ba eldest or youngest? Siya ang middle. Middle. Yeah. So, akong sumunod sa kanya. So So, close kami, kaya nga, sinundan ko siya niya. so somehow you idolize her. Yeah. Para ko yung kambal. So 2013, punta siya dito. At Punta ka? Oo, ako punta. Tapos, what happened to your sister? So, noong 2013, meron na siyang bukol dito sa parotid gland ang tawag, or yung gland na nagpuproduce na saliva. So, doon nagka-tumor. At that time, hindi siya, parang if she hadn't done here yung surgery, parang malaki ang gastos or matagal or something. So, sabi ng mom ko, because my family came here December 2013 to spend Christmas with us. So, almost complete kami dito. Yung wala lang yung sister ko from America. Dito kami na Christmas, and my mom said, uwi ka na lang sa Philippines. Operahan, then balik ka dito. To do the surgery. To do the surgery. Kasi, at that time, isip namin, if ever cancer nga, pero nasa stage siya na pwede lang. Kasi may iba-ibang stages ang cancer, di ba? So, yung stage na yun is pwedeng operahan lang, tagalin. So, umuwi siya nung March, and then she had it removed. After that, she had radiation therapy. Pero yung radiation therapy is parang malakas na x-ray doon sa area kung saan yung tumor. Although natanggal na, they do radiation to kill kung ano man yung possible na sa surrounding. So, she had that, and then nawala na ng gana bumalik. Dito? Yeah. Kasi, she had parang, hindi din madali yung surgery, and yung recovery after that. So, nawala na talaga siya ng gana. So, naapektuhan mentally, Yes. physically? Yeah. Naapektuhan. So, kahit anong convince namin, she didn't wanna come back here. So, parang, nabayaan na lang din na she was able to live her life naman in the Philippines. She was with my family, sa mom and dad ko. And she studied cookery, or ano ba sa atin? I think culinary, yeah. She studied culinary sa atin. They opened up a restaurant with her friends. Mga ganun. So gumaling yung cancer yeah. Okay. So she was cancer-free for 8 years. And then in 2021, she had symptoms na she would just faint, and like, blackout lang. Tapos while running the restaurant, no, like, kahit nakaupo sa eating dinner, she'd pass out. 2021 to. 2020. So, during COVID time yun. So, at that time, medyo mahirap mag-book ng appointment sa doktor or magpagawa ng test. So, medyo na-delay yung mga test niya na dapat niyang gawin. In the end, after ilang tests, PET scans, ganyan, she was diagnosed with rare type of cancer. Before, I thought it was 2% of the world meron nun. Pero, I was corrected by my sister. Sabi, 1% of the world. It's called... Kasi nasa medical na. Yeah. It's called leiomyosarcoma. It's a type of cancer sa soft tissue. So, hindi siya sa vital organs, like sa lungs, liver, kidney, or hindi siya sa stomach. It's sa soft tissue, sa muscle, or like hindi din siya sa skin. Saan nakuha yung cancer na yun? Bumalik siya dito, di ba yun? Bumalik siya. Tapos, all of a sudden, nagkaroon nito. Ang theory
is, or kasi ang cancer, hindi naman talaga natin alam anong, yung Sabi nga lahat tayo cause. may cancer, Yes. tulog lang. Totoo. Yeah, I was gonna mention. So, meron tayong, sabi nga nila, meron na tayong mga natutulog na cancer cells. Kung ano lang lifestyle natin, yun yung mga nagtitrigger. But, yung sa kanya, the doctors think, or they thought, na it was the radiation. Yung radiation therapy niya. Oo, parang Ah. yung Parang complication siya. Oo. Or risk. Kasi di ba sa surgery, sabihan ka ng risk na pwede kang mamatay sa surgery, pwede kang mag-bleed out, whatever. So, part nung discussion sa radiation therapy, this therapy you can have cancer from this one, o parang gano'n. So, pasok daw siya sa timeline between 8 to 10 years. If you get this type of cancer, yung effect. most likely dahil doon. Okay. So, that's why the doctors think na yun yung cause. So if you do this radiation timeline between 8 to 10 years, you will have a Tapos nagka-cancer cancer. ka, likely from the radiation. So, yun yung sa kanya. Asan ka nun? Nandito. When she was diagnosed. I was here. Tinawagan ka nila. Yeah. Oo, ano kami. We do FaceTime. Kung kailan ako maka-join sa kanila, usually every Sunday, pero depende kung work or hindi. Pero at that time, update kami lahat through Facebook chat, Messenger, ganyan. And then, at that time, nasa ano kasi yung tumor na yun, it grew around sa malaking artery or blood vessel sa neck, which supplies the heart. So, we had consultations sa Davao, we had consultations sa St. Luke, sa Manila. Walang doctor na mag-agree to do the surgery. Kasi very risky daw. Hindi lang siya isang part. Ano ba? Parang ganun. Kasi, parang medyo, may few spots, few tumors around. Tapos sa doon sa, dahil parang covered ba siya nung blood vessel? Or basta, nasa siya very vulnerable spot na pag ginalaw yun, very risky. So, yung mga doctor sa Davao ayaw gawin ng surgery, sa Manila ayaw. So, yung brother ko, yung fifth yung bunso namin, he just Googled a doctor from Singapore. So, he got in touch with that doctor, ENT surgeon, eye, nose, neck, eye, ears, nose, neck. Tama ba? Basta ENT surgeon, oo. Kasi nasa neck yun banday. So, kinausap ng brother ko, and then, once that time kasi may travel ban dahil sa COVID. Once it was lifted, travel agad sa Singapore, kami family. So nag-okay yung doktor na titingnan siya. Oo. So, pumunta kami lahat sa Singapore. We were hopeful, hindi pa 100% na operahan siya, but we were hopeful that she will have the surgery. Kasi parang positive naman yung sinasabi ng doctor sa mga online appointments na, parang kaya namin yan. Pero, syempre, hindi lang siya. It's a team of doctors. So, nung nandun kami, nag-consult, then, actually, at first, ang sabi is, parang happy na kami. Andun kami lahat. My sister from America. Pumunta din. Complete. Talaga. Yes, complete. With all the pamangkins. Andun yung 3 pamangkin kasi favorite yun ng ate ko. Parang, hopeful kami. Tapos, sabi nung doctor, hindi namin opera ng ate mo. So, parang kami, andun siguro a day or 2 after, parang kami, hindi operahan daw. So, parang sabi nung, anong gawin natin? The next day, ang ginawa namin the next day, pumunta kami ng aquarium. Nag-enjoy. Para makalimutan mo na yung... So, pagka sinabi hindi operahan, does it mean na walang ganun. kahit medicine o treatment? Wala. Nag-ask kami sa oncologist sa Singapore kung anong other treatment. Sabi niya, ang ano talaga is surgery. Bakit daw hindi nila
Kasi, dahil sa type of cancer na yon, kasi parang 1% of the world lang meron nun. So, walang studies about it. So, super risky talaga. Baka pag inoperahan, yun na yung last. Oh, parang ganun. So, parang chinek lahat ng mga doctors ang, siguro natakot din sila. I don't blame them kasi bata pa din yung ate ko. Ilan taon na ba si Joanna pala? She passed away at 37. 30s. Oh, bata. As a family, paano nyo tinanggap yung news na ayaw operahan? Parang kami, actually, I remember nasa loob kami ng hotel room noon. Or baka, parang sa hotel, parang kami, nagtinginan kami anong gawin. Ayaw namin umiyak. kasi Kasi, parang may taning na. saka iiyak din yung ate ko, nandyan siya. Panaririnig natin. Kami lahat. So parang, sige, ano tayo, yung Sea Aquarium sa Singapore. Break the ice muna kasi may mga pamangkin din kayo. So parang, sige, enjoy na lang natin. So nag-aquarium kami that day. And then, sa hapon, Naka-wheelchair ba siya na? hindi, she can walk. Oh! She can walk, pero meron siyang breathing tube, hindi to. Tracheostomy ang tawag. So, di na siya gaano talaga nakakasalita. And then, her food is through her tummy. May tube sa tummy. May tube na din. So, ganun siya for, siguro, Sa 2021. Ilang kailan ba years? siya? Nakalimutan kailan siya nilagyan ng tracheostomy. Pero meron na siya nung when we went to Singapore. Tapos balik kayo ulit sa Philippines. Hindi. That day, nung nasa aquarium kami, nagme-message pala yung doktor, pati ang kapatid ko. So, nagsabi ang kapatid ko, may meeting tayo with doctors ulit bukas. So, parang kami nabuhayin, bakit yung meeting? Di ba sabi nila operahan? Oo. So, nung pagpunta namin, go na daw. Operahan nila. May surgery. So, okay. Parang ni-re-evaluate nila lahat. May iba-iba kasing doctors kasali. Plastics, yung plastic surgeon, yung cardiovascular surgeon, yung para sa heart, sa mga blood vessels, specialty. Tsaka siguro dahil para sa doctor, if we survive this kind of case, with only 1% lang yung studies or yung meron, di ba, parang hindi naman gold medal, pero parang tignan sa achievement din saan. Parang, tsaka naisip siguro din nila na, yun nga, bigyan natin ito ng chance, because my sister's young, ma-extend man ang life niya, ganon. So, hindi man din namin exactly alam anong reason. We're thankful na nag-go sila. So, nabuhayan kami lahat. So, nag-surgery na sa nag-surgery Singapore. siya sa Singapore for 21 hours. Ang tagal ng surgery niya. Tapos, ang galing ng ENT surgeon. Actually, maganda sa Singapore talaga. Ang kanilang ang galing ng mga doctors doon, ang bait. They explain everything so well. Professional. Tapos, ang galing talaga ng doctor na he avoided parang mga other risky procedures na nagprepare naman sila na if kailangan ito gawain, itong gagawin. Pero kung anong pinakasimple yun ang ginawa niya, natagalan lang, pero ginawa niya. 21 hours, yeah. Then after nun, nagka-complication ng ate ko, another 6-hour surgery. So, nandun siya Singapore for about 3 weeks. Singapore. Kasama ni recovery doon. Tapos bago nag-fly ulit sa Philippines. Andun lang for 2 weeks. And then, yung sister ko sa America was also a nurse. She stayed there until the 3rd week. Tapos, 2021 to. 2021. Pumunta na siya, balik na sa Philippines, balik ka na dito sa Australia. Oo, balik na dito sa Australia. And then, 2022 yata. 2022. Kasi 2024 na tayo. Oo. So, hindi, tama, 2021. Yung nangyari lahat sa Singapore. Oo. Naka-recover na konti. Naka-recover siya for a few months. So, yun sa Singapore? I think months ng July. Siguro, basta middle of the year. Come December 2021, nagka-symptoms ulit siya. Kasi yung sabi, this type of cancer, yung anong meron siya is, hindi ba siya kumakalat na cancer, pero it will grow back. Yun ang sabi sa amin. So, unfortunately, it grew back. Pero Same place? No, different.
sa may spine. Sa may spine banda. So, bumalik. So, nung June 2020, hindi June 2020, so 2023, last year. Yeah, June 2020, last year. Last year, ano siya, she had, inoperahan siya, Sa Singapore ulit. hindi, sa Philippines Sa na ito. Philippines na. Oo. Kasi yung tumor sa may spine, pero yung surgery niya sa Philippines is para lang ma-relieve yung symptoms niya. May symptom kasi siya na hindi niya na magalaw ang left arm. Kasi nasa spine niya. So, naapektuhan ng nerves, ganyan. So, inoperahan siya noon. Nandun ako, umuwi din ako. Every surgery niya, umuwi ako. Yeah. So, noon, I was with her in the hospital sa Davao for that surgery. Pero hindi din na-relieve yung symptom niya. Wala din. Wala din. Actually. Yeah. And then it got worse. Naging bedbound siya last year, November of last year. And then she passed away January of this year. This year. Yeah. Nantasan ka nun? Nasa Gold Coast. Birthday ko kasi. Birthday mo ba yun? Oh. She died the day before my birthday. Oh. How did you take the news na tinawagan ka nila? Oo, tinawagan. Actually, kagagaling ko lang ng Philippines noon. Kasi diba pinintay mo siya nun? No, yung surgery niya was around June of last year. Yeah, June of last year. And then, nung December, I talked to my manager at work. Sabi ko, can I go home? I feel like this will be my sister's last Christmas. Kasi bedbound na siya. Mm-hmm. And since nurse ako, nakikita mo yung slowly na. Makita kasi, I see it a lot sa hospital. So, parang feel ko, meron na talagang timing. So, sabi ko, I don't think, andito ko sa 2024 na Christmas. And I would not want her to still be here kasi she was suffering. Message siya palagi na, pagod na ako. Hindi ko na siya kinakamusta. Kasi ang always niya reply is, pagod na ako. And, siyempre, ikaw, if family member ka, you want siyempre, kapatid mo, naging comfortable na. So, mahirap yan. So, hindi ko na siya kinakamusta. If I message her, sabihin ko lang na, I miss you, I love you. And then, yeah, so I went to the Philippines. I spent Christmas with her. Tapos, I came back here, I think, 6th of January or first week of January. Nagbabay ako sa kanya. Then, naiintindihan naman niya. Kasi, siya din yung type na she doesn't want you to stop living your life for her. Act normal lang kayo lahat. If kami lahat hindi nag-act normal kasi ginawa namin siyang special or something, mas ayaw niya yun. Yeah. So, everyone, my parents, my parents, work lang, kami lahat. Parang, normal. As much as we could, yeah. Pero deep inside, yeah. It's struggle every day. Yeah. So, balik ka dito, nagka-COVID pa ako. First time ko magka-COVID. I got COVID on the way back here. So, nag-isolate ako, di din ako naka-work agad. And then, nung gumaling na ako, it was my birthday trip to Gold Coast with my friends. Pero may feeling na ako nun. So, since nung binook ko yung trip na yon in November of 2023, nag-book ako ng flight na, yung pwede mong ma-rebook ang dates? Kasi may kutob ako na baka. Oo, baka. Ewan ko, feeling ko somehow at that time. You prepare. May mga signs ba na premonition na nakita ka? Na-feel ko lang. Sabi ko, pag may nangyari sa ate ko, I should be able to book or change my booking easily na hindi malaking gastos or something. So, yung rebookable flight ang kinuha ko pa Gold Coast. So, dumating kami doon ng January 16. Umalis ako ng January 17. January 18 pala. Yeah, 16 ng hapon ang dating namin doon. January 18 ng umaga ako umalis. That's the day she passed away. So, ito yung tanong. Kasi plano ka na. Ano yung pinakamahabang experience ko rin yan? Hindi naman namatay si nanay. Pero yung nasa ICU si nanay. Tapos, uuwi ako. Walang luggage.
Isang naka-backpack lang ako. Oo. Nakatingin lang ako dun sa window. Hindi mo namalayan na. Diba? Paano yun? Kuya, kung kasama mo ako dun sa flight, sige, paano siya? Usually, umuupo ako sa aisle. Nasa window ako that time. Nakatingin lang ako sa window the whole time. So, from Gold Coast to here, yun na, umiyak na ako sa flight. Pero, syempre, ayun kasi, may mga ibang tao sa airplane, diba? So, I had to keep it together. Parang, ganyan lang ang ulo ko. Pero yung mind mo is... Tapos, ang nasa mind ko palagi, nasa mga ulap ka ba? Yun. Tapos, iyak lang ako ng iyak, tapos nakaganyan ako the whole time kasi may mga tabi ako. Parang the longest flight I ever had in my life. From Gold Coast to ano na ba to? Gold Coast to Melbourne pa. Kasi ang passport ko, iniwan ko dito. So So, from I had Gold to Coast to come back, Melbourne, sa Melbourne To to Philippines. Philippines, Ay, napakahabang 8. 3 flights ako in 24 hours. Kasi Gold Coast to Melbourne, Melbourne to Manila, Manila to Davao. So yun, napakahabang flight na. Haba. Paano kamusta ka? Oh my gosh. Nawala ang contact lens ko sa kakaiyak ko. Kasi suot ko. Biglang sabi ko, ano nangyari? Iba na yung vision ko sa isang mata. Nahulog siguro sa kakaiyak. Iba, ang hirap. Tapos parang, wala. Parang tulala. Wala to. So, swerte ako na I had friends na who pick me up at the airport, who drop me off at the airport. Sila mismo nag-organize amongst themselves Kasi kung to ikaw, help me. lutang ka. Lutang ka na nun. Pagdating mo dun sa Philippines, Straight sa wake. kinausap mo siya. Parang finally at peace na siya. Actually, parang, narelate din kasi hindi na siya nagsuffer. Grabe talaga ang sakit. Cancer is the worst thing that could ever happen. Even to your worst enemy, I would not wish it. No talaga. Kasi siya yung sinundan na dito. Yeah. Hirap. Tapos ngayon wala, close pa kayo. Ano yung namimiss mo sa kanya? Pag may gusto lang ako na random na sabihin about anything, I message her. So, kahit like, pinaka-nonsense or if may pinaka-simpleng inis ko sa simpleng bagay. Sasabihin mo sa kanya? Yung mga nonsense. Or kunyari, about kay John Lloyd. Kasi siya si John Lloyd. So, Magraran ka sa... parang, nag-post si John Lloyd sa Instagram. Yung mga ganon. Yeah. Mayak ako. Yun naman nanis. Pero sabi nga naman sa kanya lahat yun. Gusto mong sabihin. Yeah. That's why parang sabi nila, do I regret ba na hindi ako nag-stay? Pero nandun ka naman yung may nalagaman naman siya. Hindi. No regrets. For me, I think I did all that I could for her. Sa care, sa time. Yeah. Alam naman niya yun. And every week ko, we talk about everything. So, no regrets. Kasi syempre mahirap yung regrets. Yeah, wala. At least ngayon, medyo, at least na si ate. Yeah. Kasi parang sabi nila, di ba ako nag-regret na wala ko doon during her last breath. I feel like it was meant to happen that way. Kasi if I was there, parang it would have hurt more. Baka hindi ako makakope ngayon. Oo. Na totoo lang. Kasi nahirapan naman talaga ako. So if I was there, mas mahirap. And she probably knew it. Somehow, nire-ready mo din yung sarili mo. Di ba? Kasi thinking na gusto mong book. Na nare-rebook mo. Yeah. So, parang somehow you're thinking... Naisip ko na din yun. And actually, may feeling talaga ako na it will be close to my birthday. Pero sabi ko... Pero just keeping it to yourself o sinasabi mo sa family mo? Sa mga kaibigan. Yung sa family ko, I told my mom nung Christmas na spend more time with her. I don't think she has long to go. Feel ko 2 months na lang. Sinabihan ko, mami ko. Yeah. Kasi sabi ko, yun ang nakita ko sa nurse. She's not gonna last long more than after March or something. Kamusta yung family niya after? Super lang pa. Si mama yung papa. Pero meron talagang sense of relief amongst all of us.
Kasi we saw her struggle. She was, she was on a lot of, like a huge dose of morphine na ako as a nurse, parang ma-shock din ako na gano'n na kalaki yung dose niya. Para Na wala pa ring effect. oo, Nahirapan pa rin siya. nasasaktan pa rin. Yes. Oh, Gusto mo ba na gano'n din? oo, Di ba? Ayaw mo naman. tama. Yeah. Ikaw, kamusta ka na ngayon? Still in the process of Yeah, still grieving? grieving. Yeah, still grieving. Yeah, still quite fresh kasi January lang yun. But I take it one day at a time. One day at a time, and I just lean on to God for so on. And then my family just came back from Japan last week. Nag-family trip kami. Kami lahat. Nasa Japan kami. Tapos first trip namin yan sa family na wala yung sister ko. Oh, I'm sure. Kasama niyo siya doon in spirit. Napanaginipan ko siya. Kuya, walang joke. Buhay na buhay siya Napanaginipan doon. ko siya. On, I think, the second day I arrived, panaginipan ko siya that I was getting off the plane and she was getting on the plane, and how she looked like when she was well. Oh, Chubby, naka-ponytail. She was smiling. And then, nag-usap kayo? nag-smile lang, nag-wave, ganyan. Nag-wave Tapos, ka din. oo, nag-wave din ako. Tapos, pababa ako ng plane. Palabas ako siya, papasok. Tapos sabi ko, uy, happy siya. Happy siya for us. And then, hindi ko nga sinabihan ang mom ko on that day, in the morning, pagising kasi, I know she'll cry. So, sinabihan ko at the end of the day, na panaginip ko. Sinabihan ko mga kapatid ko. Pero yung mom ko, sinabihan ko at the end of the day na Okay naman si ate. oo, kasi kung nagpa-dream siya sa akin ng gano'n, I feel like she's in a better place. Better place. Yeah. Tapos ngayon, I know you're still grieving, but ano yung ginagawa mo para maka-cope up? Traveling maybe? I pray. Grabe ang prayers ko ngayon. Oh. Ibang level. Tapos, I've gone back to reading the Bible. And then, going to church. Tapos, yung travel ko is actually more for myself as I heal in other ways. Not just with the grief of my sister. And it's also for recovering myself more. Yeah. Oo. So, nakailang travel na nga din ako. Yung solo travel ko. Yeah.